Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, datnan kayo ng video ito na maligaya, masaya, malusog, walang pagsubok at problema sa buhay. Ang kinina natin yan. Yan. So tayo po muli tutunghayin ang ating pagbasa para sa araw po ng Sabado, February 15, taong 2025. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 8, mga talata 1 hanggang 10. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ng mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng guto, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya? Sa ganitong karaming tao, tugon ng mga alagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gawin nga ang ginawa ng mga alagad, mayroon din silang ilang maliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis. Nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayao ni Jesus ang mga tao saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Sa ating pagbasa, kitang-kita po natin dito yung damdamin ng ating Panginoon. Yung kanyang pagiging makatao, yung kanyang pagiging mahabagin. Ayaw niya na nakikita na ang mga tagasunod niya, ang lahat ng mga taong naroon sa kanyang harapan ay umuwing mga gutom. Sabi niya, huwag silang pauwiin sapagkat baka sila'y mahilo sa daan. Malalayo pa naman ang pinanggalingan nila. Tinampon ninyo yung concern, yung pagmamalasakit ni Jesus sa taong bayan, sa kanyang mamamayan, sa kanyang mga tagasunod. Ito ang mga dapat nating iluklok sa panahon ngayon ng pag-eleksyon, yung mga taong marunong makadama ng pangailangan ng taong bayan, ng kanyang mga kababayan tulad ng ating Panginoong Yesus. Papansin nga natin doon sa mga alagad gusto pa nga nilang pauwiin buti na lang pinigilan ng ating Panginoon wag, baka sila'y mahilo. Bigyan sila ng pagkain, di ba? Ngunit, yun yung isang malaking suliranin sapagkat wala silang mabibilihan ng ganong karaming pagkain sa ganong karaming tao. Pero sinasabi ng Biblia na si Jesus mismo ang gumawa ng pagpaparami ng tinapay sa pangailangan ng ganoong karaming tao. Anong ibig sabihin? Ang Diyos, si Jesus talaga ay nagpo-provide. Ang Diyos ay lumilikha ng himala ng mga pangailangan natin sa panahong sa tingin natin ay wala. Bakit? Sapagkat ayaw niya na ang kanyang nilikha, ang taong kanyang nilikha, ang kanyang mga tagasunod, ang mga mananampalataya ay mamatay ng gutom, mahirap sa kahirapan, di ba? So puntahan na po natin ang atin pong pinakasusing salita sa atin pong pagbasa sa libro. Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Ang haba ng kanilang pagsasama, ang tiyaga ng mga tao sa ilang na lugar, no? Walang uwian ito, retreat. Siguro retreat ito, hindi lang ito recollection. Mahabang pagsasama. Ganun din kasabi siguro yung mga tao na makapakinig ng mga aral ng Panginoon, mga salita na bibitawan ng Panginoon. Hindi lang mga salita, kundi yung mga himala na inaabangan ng mga tao. Alam natin, higit ang pagpapahalaga ni Jesus sa salita ng Diyos bilang pagkaing espiritual. Totoo naman yun Siya na rin ang nagsabi, di lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa labi ng Diyos. O siya rin naman talaga ang nagsabi nito na ang tao hindi dapat lamang nabubuhay. Hindi dapat lamang mabuhay sa tinapay na ang kanilang focus at atensyon, paghahanap buhay para sa tinapay. Mahalaga din ang pagpapalakas sa ating espiritual na buhay.
Sino magpapalakas ng ating spiritual na buhay? Eh, ang mga salita ng Panginoon, ang mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pero hindi rin naman niya ipinagwawalang bahala ang pagkain ng katawan. Totoo yun. Ang mga alagad nga di ba, ang mga tao'y paruot parito, hindi na nila magawang kumain. Ano ang utos ng Panginoon sa kanila? Tumawid tayo sa kabilang ibayo para makapagpahinga din kayo. Para magkaroon ng refreshment, makakain din sila, makabawi din ng tulog sapagkat bukas mayroon pa silang misyon, di ba? So concern at may malasakit din ang ating Panginoon sa pagkain ng ating katawan. Nag-aalala pa nga siya kung ano ang maaaring mangyari sa mga tao sa kanilang paglalakbay. O nakikita niya na baka mahilo sa daan, mahimatay. Sinong sisisihin? Di sila. Pinabayaan nila, ginutom nila, di ba? Nag-aalala pa nga siya kung ano ang mangyayari sa mga tao sa kanilang paglalakbay, pauwi. Kapag pinaalis niyang nanghihina sa gutom, di ba? Malasakit Dapat tayo din ganun Huwag natin papaalisin ng mga taong sumasama sa atin ng gutom na manghina at magkasakit. Dapat may malasakit din tayo, di ba? Kaya matapos niyang mangaral sa mga tao sa loob ng 3 araw at mabatid na wala na silang natitira pang pagkain, inulit niya ang mapaghimalang pagpaparami ng tinapay at isda. Sa pagkakataon na ito, ginawa niya ito para sa 4,000 tao. Bulso dito ng awa at malasakit sa mga taong uhaw sa Diyos. Kahayag ito ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao, kaugnay ng pagpapakilalang siya ang ipinangakong Kristo, di ba? Habag at pagmamalasakit ang kay Jesus. Daman niya, ramdam niya, nakikita niya yung maaaring sapitin ng mga taong ito na 3 araw na sumama sa kanya kung sila'y maglalakbay ng mga gutom at walang pagkain, walang laman ng kanilang tiyan. Kaya si Jesus na rin ang umulit, sabi ng ating binasa, ng pagpapakain katulad ng ginawa niya sa 5,000, nagparami siya ng tinapay para makakain ang mga tao upang sila'y mayroong lakas na makapaglakbay pabalik sa kanilang mga pinanggalingan. Ang address pa nga ay malalayo ang kanilang pinagmulan. Nangangailangan din ng awa at habag ang ating henerasyon. Totoo yun. Handa ka bang maging kamay at labi ni Jesus at maging presensya ni Kristo sa ating panahon? Ang ibig sabihin nito, tayo yung magiging extension ng habag, malasakit ng ating Panginoon sa ating kapanahunan. Tayo yung dapat na nagpapatuloy ng misyon ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang tawag sa atin ay Kristiyano. Tinawag sa pangalan ng Mesiyas, ang Kristo, ang ating tagapagligtas. So ang tanong ngayon ay, handa ka bang maging kamay at labi ni Jesus at maging presensya ni Kristo sa ating panahon? Ito po'y hamon na tayo ang makagagawa, tayo rin ang makasasagot. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ang aking lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye! Thank you, God, for everything.